Sharon Cuneta, nagsalita na tungkol sa isyu nila Casey, Kiko at Frankie. Nagsalita na ang megastar na si Sharon Cuneta tungkol sa kanyang mga anak na sina Casey Concepcion at Frankie Pangilinan. Tinalakay kamakailan ng megastar ang kanilang mga isyu sa pamilya, sa isang open forum sa isang press conference para sa kanilang nalalapit na Dear Heart performance kasama ang dating asawang si Gabby Concepcion. Malayang sinabi ni Sharon na wala siyang paboritong anak sa kanyang mga anak, at pantay-pantay niyang mahal silang lahat. You know what, sa Bible nakalagay na dapat una ang asawa, pero even my husband knows. Naturally all my 4 children know that I am a mother first. I always say that, I am a mother first. Kasi based on experience, ang asawa pwedeng mawala pero ang dugo at laman mo, bumaligtad man ang mundo, dugo at laman mo yan. Ano man ang, you know what, I don't play favorites. Some people seem to think na favorite daughter ko si Frankie. Hindi. I love all my children equally, pagbabahagi ni Sharon. Gayunpaman, mas malapit siya sa kanyang anak na lagi niyang kasama. Pagpapatuloy ni Sharon, it's just that, doon lang tayo sa totoo. Kung sino syempre yung lagi mong kasama, lagi mong katabi, mayroon ka lang mas nakakasundo. And among all my children, ang kaugali ko ay si Frankie. Neil is my buddy. Miguel is he's such a gentleman. Ang hindi ko nakikita, si Casey. Dahil dito, sumama ang loob ni Sharon nang sabihin ng panganay na parang mag-isa siya sa buhay. So I would just say this, when she mentions na she's alone, I feel bad because it was her choice. When she left home at 18 kasi she went to school, syempre parang kanoyong, hindi Filipino yung thinking. Hindi nga bagay yung anak ko dito dahil mukhang European, diba, pero since she was 18, pinakita pa niya sa amin yung bibilhin niyang kondo. Kami ni Kiko, hindi ko siya mapigilan because I also wanted her to fly, to learn how to live on her own, lahad ni Sharon. Idinagdag niya na nais din niyang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanyang anak, sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya kung paano suportahan ang kanyang sarili nang walang tulong ng iba. Say ni Sharon, and from the time I raised her when Gabby and I separated, she's 2.5 years old, until she was 18. Ang katulong ko lang sa pagpapalaki dyan. Mommy ko or daddy ko, pero never ako humingi kahit piso sa mga magulang ko, because I wanted to set an example to Casey na ang babae, hindi mo kailangan ng lalaki para mabuhay. You have to work for your own savings, and so that mayroon kang pagkukunan in case hindi ka makapag-asawa, or in case sa kasawiang palad maging fate rin niya yung nangyari sa amin ni Gabby. Giit pa ni Sharon, desisyon raw ni Casey ang bumukod dahil noon pa man ay, palagi naman siyang included sa kanilang pamamahay ng asawang si former Senator Kiko Pangilinan. Ikinwento pa nga nito kung gaano sila ka-close noon at ang relasyon nila bilang mag-ama. Being alone was her choice. Our house, our home has always included her. Kiko has raised her since she was 9 years old. And they've been very close. Shock absorber niya yan, takbuhan niya yan. Yan ang kanyang sounding board kahit minsan may tampuhan kami, si Kiko lagi ang kausap niya, pagbabahagi ni megastar. Nagbigay din siya ng komento hinggil sa desisyon ni Casey, na mag-unfollow sa kanyang stepfather at kapatid. Say ni Sharon, yung pag-unfollow alam ko you're all curious about that, ito na lang sasabihin ko. Like I said in my post, uulitin ko na lang kasi yun lang naman. Diba sabi niya hindi naman talaga kami perfect, wala naman wala namang perfect. So siguro nagkaroon lang ng konting, let's just say iba ang, first of all, among my children, Casey is the one that is the most, let's just say the opposite of me. Chika pa niya, ang talagang kaugali ng dalaga ay si Gabby. Ang lakas ng dugo ng papa niya. Kaya sila magkasundo because they're the same. For better or worse, they're the same, sabi pa ni Sharon. Sa kabila ng isyu ng mag-ina, inaabangan pa rin ng marami ang muling pagsasama nilang tatlo sa nalalapit nilang concert sa Oktubre. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood.